marketing o yung MLM, yung ginagawa natin ngayon. Dito sa traditional na negosyo, ang kailangan po dito, malaking puhunan, malaking kaalaman. Kahit meron ka malaking puhunan, kung wala kang kaalaman sa negosyo itatayo mo, malaki posibilidad, bagsakan negosyo mo. At kahit meron ka naman malaking kaalaman, kung wala ka naman malaking puhunan, hindi mo maitatayo ang gusto mong negosyo. At bibihira na po umaangat sa traditional na pagninegosyo. At ito kasabihan ng mga matatanda ito, kapag maigsi lang ang PC mo, maliit lang ang puhunan mo, hindi ka makakasabay sa mga competitor mo. Okay? So kalimutan niyo rin po ang traditional. Franchising. Tanong ko lang sa inyo ulit ngayon. Sino meron 35 billion sa bangko ngayon? Pakitaas ulit ang kamay. Wala? Alam niyo kung bakit? Yan po ang franchise para magkaroon ka ng sarili mong Jollibee. Okay? Alam niyo ba, isa po sa pinakamalakas na Jollibee ay nandyan po sa may Grand Central Monumento. Kasi 24 oras ang tao po dyan. Ang kinikita po ng may-ari nun sa loob ng isang buwan, malinis, sa labas na lahat ng gastusin niya, ibubulsa na lang niya yun, ha? Kanyang-kanya na yon. 300,000 isang buwan. Malinis. Labas ng gastusin. Nasa bulsa na lang niya yun. Kaya lang ang tanong, magkano ba inilabas niya? Gaano katagal bago niya mabawi ang 35 billion niya? Diba? At hindi naman lahat ng tao merong 35 million. Sulitan natin ng franchise. Mga 35,000 na lang. Yan yung mga nakikita mong mga sa mga mall. Yung mga cart na stainless. Ang tinda, fishball, squid ball, gulaman, juice. Pinaganda lang ang pwesto mo pero magpipeaceful ka pa rin. At naglabas ka pa ng 35,000. Diba? So kalimutan nyo rin ang franchising. Ano natitira sa iyo ngayon? MLM. Multi-level marketing. Yung ginagawa natin ngayon. Sa MLM, sa maliit na puhunan mo, kayang-kaya mong kitain ang kinikita ng may-ari ng isang Jollibee. Nakaya niyo po? Dito ba sa ginagawa natin, kaya ba kumita ng 300,000 dito? May mga kumikita na ba ng 300,000 dito? Yes! Annabelle lang, kalahati na ng 300,000 ang kinikita isang buwan. Diba? Hindi para siya meron siyang kalahating Jollibee. Jolly lang, wala pa yung B. Diba? Jolly lang, wala pa siyang B. Kasi pag nag-300 siya, Jollibee. Diba? Okay? So, dyan ngayon nakikita mo kung ano ganda ng MLM. Ano pa maganda sa MLM? Number 1, dito, ikaw ang boss. Masarap bang maging boss? Yes, napakasarap. Alam niyo, nung ako po yung nag-empleyado pa sa Makati, okay, inggit na inggit ako sa boss ko. Kasi bakit po? Ako po, papasok ako before 8 o'clock. Planchadong-planchado yung barong ko. Pero pagdating ko sa opisina sa Makati, para akong ginahasa na ng 3 bakulaw nun. Gusot-gusot na yung barong ko. Kasi nakikipagsiksikan ako sa boss eh. Pero yung boss ko, darating siya mga 10:30. Pagdaan sa harapan namin, humahalimuyak ang pabango. At yung barong niya, walang kalukot-lukot hanggang likod. Para ba doon lang isinuot sa parking? Diba? At habang dumadaan sa harapan namin, may nakasunod na sa kanya. Dyaryo, kape, nakabuntot na sa kanya. Pag upo niya sa lamesa niya, magbabasa ng dyaryo. Magkakape. May mga pipirmahan. May kakausapin sa telepono. Bago mag-lunch, aalis na yon. At bukas na ulit kami magkikita. At pagdating ng sahuran, mas malaki ang sahod niya. Papakita ko sa inyo ang pagkakaiba ng boss at ang empleyado. Between boss and empleyado, sino madalas nakakaltasan pag nalilig? Empleyado. Between boss and empleyado, sino madalas napapagalitan pag nalilig? Empleyado. Between boss and empleyado, sino pwedeng mag-travel abroad? Boss. Between boss and empleyado, sino pwedeng bumili ng mamahaling bagay?
Between boss and empleyado, sino mayroong maganda asawa? Empleyado. Alam nyo, karamihan sa mga boss, mayayaman. Bata pa lang yan, pinagkakasundo na ng mga magulang. So, hindi sila nakakapamili ng mga mapapangasawa nila. Pero yung mga kadalagahan, yung mga babae, ang laging hinahanap niyan, yung lalaking may trabaho. Kaya madalas na nakukuha nila yung mga empleyado. Kaya lang, sa sobrang hirap ng buhay ngayon, yung asawa ng empleyado, nakukuha ng boss. Hindi, chismis lang yan. Okay? So, dito sa ginagawa natin to, kayo ang boss dito. Hindi mo boss si Ma'am Doy. Hindi mo boss yung mga upline mo. Hindi mo boss yung mga speaker dito. Hindi mo boss yung mga top earner dito. Hindi mo boss yung mga doktor natin dito. Ang boss mo rito, sarili mo. Ikaw ang magsasabi kung kailan at kung paano mo to gagawin. Walang magsasabi sa iyo, hoy, gumising ka, pumasok ka. Walang magsasabi sa iyo ng ganun. Bahala ka kung kailan at kung paano mo itong gusto. Gusto mo, after lunch, saka ka lang nagbabita plus. Gusto mo, every morning, saka ka lang nagbabita plus. Bahala ka. So, dito, nagagawa natin yan. Sa tradisyonal, kung empleyado ka, hindi mo nagagawa yan. Hindi pwedeng yung, sa gusto mo, tuwing after lunch ka lang pumapasok sa trabaho nyo, subukan mo gano'n ang gawin mo. Mga 2 linggo, tanggal ka. Di ba? So, dito, isang dahilan yan kung bakit mo gagawin ng MLM o bakit mo to idadagdag sa ginagawa mo ngayon. Okay? Ano pa maganda sa MLM? Number 2. Dito nagagawa mo yung tinatawag po namin na law of leverage. Okay? Ano ibig sabihin yan? Pagpaparami ng sarili mo at oras mo sa ibang tao para kumita ka ng mabilis at malaki. Okay? Saan ba nang galing ang salitang leverage? Galing po yan sa root word na lever. Ano ba yung lever? Ang mga lever po, yan po ang ginagamit ng mga tools and equipments para pagaangin po ang mga mabibigat na bagay. Sabi ni Ate Remy, atay daw yon, yung lever. Lever yon. Ito lever. Okay? Yan po ang ginagamit ng mga tools and equipments para pagaangin po yung mga mabibigat na bagay. Ano mga example po ng lever? Elevator, escalator, sasakyan, pulley, chain block. Imaginein mo yung maraming tao, dadalhin mo sa isang lugar, ano nagpagaang doon sa maraming tao na yon? Yung sasakyan. So ano ang lever doon? Yung sasakyan. Maraming tao, ipapanik mo sa mataas na floor, ang lever doon, yung elevator, o kaya yung escalator. Yung makina ng sasakyan, siguro kahit kaming 4, mabibigat ang kaming buhatin nyo. Pero kabitan mo ng chain block, kahit nag-iisa ka, maiaangat mo. Okay? Yung malaking makina yun. So ano nagpagaang doon? Alin ang lever doon? Yung chain block. Parang ganito po, para mas maintindihan nyo. Sabihin po natin halimbawa, okay? Ito po ay isang malaking bato. Big rock. Ang karaniwang ginagawa natin para gumalaw yung batong yan, naglalagay po tayo ng kalang. Okay? So, ang lever dyan, itong kahoy na to. Itong kalang. Kapag ginalaw mo itong kalang na to, itong kahoy, yung bato, gagalaw. Okay. Sabihin natin halimbawa, ang lever mo, yung kahoy mo, maigsi. Yung bato, magaang, mabigat. Mabigat yan. Pero, habang humahaba yung kahoy mo, yung bato, gumagaan. Sabihin natin halimbawa, hindi siya malaking bato. Siya yung iyong malaking pangarap. At ang lever mo na to, tong kalang na to, yan yung mga tao sa ilalim mo. Kapag ang mga tao sa ilalim mo, kukunti pa lang, yung pangarap mo, magaang, mabigat. Mabigat makuha. Pero habang humahaba, dumadami ang tao sa ilalim mo, yung pangarap mo, gumagaan. Okay?
So dito sa MLM, nagagawa mo yan. Law of leverage. Sa labas, nagtatrabaho ka ng pang 10 tao, pero ang bayad sa'yo, pang 1 tao lang. Diba? Kahit mag-tumbling ka na sa harap ng boss mo, kahit mag-split ka pa habang sineserve mo yung kape, yung pa rin ang sahod mo. Hindi madadagdagan yun. Diba? Gusto mo, habang binibigay mo yung papel sa boss mo, nagtatumbling ka pa muna. Boss, pirma. Yung pa rin ang sahod mo, hindi dadagdagan yun. Sa